Air Summit po, bali, ano po siya, compose po ng may-ari. Isang company po kami kasama po yung Kamayan. Pero saan galing itong aeroplano? From Clark, Pampanga, sir, dinala po dito yung airplane. Bali, chinapcha po muna siya, then dito ulit inassemble. Base sa information po na sinabi sa amin dati, sir, it is private plane po siya. So nandito po tayo ngayon sa bahaging ito ng Quezon Province na kung saan makikita ang isa sa pinakadinarayong kalsada dito sa Pilipinas. So makikita nyo po dito sa ating harapan, itong sikat na zigzag road na nandito sa probinsya. Ito po yung Atimonan Zigzag Road o mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. Makikita nyo po dito kung gaano kaabala itong kalsada. At mapapansin po natin na walang mga naglalakihang sasakyan na nadadaan dito dahil nga sa bawal dumaan yung mga mabibigat na sasakyan. Tanging itong mga light vehicles, itong mga motorsiklo, yung pwedeng dumaan dito dahil nga sa tarik ng mga kalsada na madadaanan dito sa bahaging ito ng kabundukan. Etong lokasyon natin ngayon ay ito po yung pinakamatalim na kurbada dito sa Zigzag Road. At para makaakyat doon ay kailangan po munang magantay ng go signal ng mga park aid na nasa taas para hindi magkasalubong o hindi magbanggaan yung mga sasakyan dito sa matalim na kurbada. So hihinto dito yung mga sasakyan bago dumiretso doon sa taas. Bintahan talaga namin yan sa 400. Pag talagang may tawad, 350. Anong bayan po yung may pinakamaraming honeybee? Hindi namin masabi sir kasi kung saan lugar yan, minsan naabot pa nga po sa Bulanay. Pero dito pa rin sa Quezon? Opo. Sa Forest Park pa lang, makikita na po natin kung gaano kadami o kung gaano kasukal yung mga gubat. Kaya hindi na rin nakakapagtataka kung halimbawang makakakita tayo nitong mga nagbebenta nitong pulot. Pero hindi po ito kinuha dito sa Forest Park dahil nasa protected area to. Nakuha daw po nila ito dun sa mga kalapit na lugar, na bayan na may mga ganitong kapunuan. So etong bahaging ito ng Quezon Forest National Park, dito po madalas mag-stop over yung mga motorista na gustong magpahinga muna. Meron kasi mga parking area at yung mga gustong mag-CR. Ito po yung kanilang pay CR. Sa unahan, meron po mga nagbebenta ng mga snacks, mga pagkain at ilang metro lang po yung layo nito mula dun sa Zigzag Road na pinuntahan natin. So bagamat nakaka-relax itong lugar na pinuntahan natin ngayong araw, ay hindi naman ito yung ating destinasyon. Dahil nga mula dito sa bahaging ito ng Quezon, tatawid dagat po tayo para maipakita sa inyo yung bahagi na itong probinsya na hindi masyadong na-expose sa social media. So tingnan po natin kung may mga kakaibang bagay nga ba tayong makikita doon. Mula pa man dun sa Zigzag Road na itong Pagbilao at saka Atimonan ay natanong na natin etong malawak na isla na malapit lang dito sa mainland Luzon. So na-curious ako kung paano nga ba natin mararating itong isla, kung gagamit pa nga ba ng bangka o kung may direktang kalsada papunta dito. Dito nakita po natin etong konkretong tulay na nag-uugnay dito sa mainland Luzon at dito sa Pagbilao Grande. So dito, naabutan natin yung ilang mga nag-harvest ng shell at kagagaling lang nila dun sa may mga bakawan. Ito po yung kanilang dala. Etong kung tawagin ay punaw. Alin ba yung mas mahal? Talaba o ito? Mahal ito. Alin po ba yung mas masarap? Parang parehas lang yun. Pero bakit mas mahal po yung punaw? Export quality.
Morning, sir. Marami po bang huli? Punaw din? Yun talaga yung karaniwang nakukuha nila dito, yung mga seashells. At base dun sa mga nakausap natin, dito daw madalas inaangkat ng mga taga Manila yung mga seashells tulad na lamang ng punaw at talaba na isinusupply doon. Anong buwan, sir, pinakamarami talaga yung punaw at talaba? Walang buwan, sir eh. Araw-araw yan. Tansya mo, sir, nasa magkano o ilang kilo yung nakukuha mo sa isang araw? Pag marami kang plat na gano'n, siguro ang 200 kilo, mahina yan. Ito. Mga ganun lang laki niyan. Ito pala yung black mussel, oh. Opo, yan. So, ito yung pumipeste dyan sa... Talaba. Dati wala yan. Bakit nagkaroon ng ganito? Nang magkaroon ng fish cage, siguro sa pagkain nila, Oo. baka diyan galing. Pero mukha siyang taong, hindi ba ito nakakain? Nakakain, sir. Ito, sir, ang tawag nyo dito? Yan po ang kapis. Kapis. Ang dami rin dito niyan, sir. Kung kapis lang, nandito ang pabrika ng kapis. Doon lang yun, sir, oh. Salbanda doon. Di ba, sir, nabibili to? Opo, itong ginagawang parol. Tsaka ginagawa din tong bintana. Opo. Marami na kasi kaming napuntahang lugar na ginagawang dekorasyon netong kapis. Pero dito, hindi na nila pinapansin to. At marami to dito sa mga ugat ng bakawan. Wow. Dami naman yan, sir. Kakunti pa nga yan. Wow. Nakaka 300 kilos kami. 300 kilos. Tingnan mo, eto na yung mga na-harvest. Ngayon lang. Kalahating sako na. Mamaya, sir, madadagdagan pa to. So yung pinuntahan natin kanina ay yun po yung barangay Ilayang Pulo. Sa unahan po nun, yun po yung Ibabang Pulo. Yung mga lugar na yun ay nasa Pagbilao Grande. So ayon dun sa nakausap natin, marami daw yung mga pinupuntahang atraksyon na nasa isla. At kabilang na doon yung mga nagagandahang mga white beaches, mga nagagandahang resort na dito lang sa bahaging ito ng Quezon makikita. Matapos lamang ang halos isang oras na travel mula doon sa Quezon National Park, ay narating na rin po natin ang ating pinakadestinasyon ngayong araw. Dito, malapit lang sa pinagparkingan natin, eto na po yung ticketing office para makasakay dito sa eroplano. So, alamin natin bakit nga ba may eroplano dito at kung ano yung mga ino-offer nilang serbisyo. Air Summit po, bali, ano po siya, composed po ng may-ari. Isang company po kami kasama po yung Kalmayan. Pero saan galing itong eroplano? From Clark, Pampanga, sir, dinala po dito yung airplane. Bali, chinapcha po muna siya, then dito ulit inassemble. Base sa information po na sinabi sa amin dati, sir, it is private plane po siya. Gano'n na ba katagal yung itong eroplano dito? Since 2016 po, sir. Marami na rin pong events na nangyayari dito. Tuwing kailan po ba nagbubukas o nagsasara itong... Everyday po, sir, open po kami. From 10 a.m. until 8 p.m. po. Doon pa lang sa kalsada ay makikita na natin etong bahagi ng eroplano na nakaharap doon sa entrance. So dito, sa gilid lang netong eroplano, andito naman yung kanilang ticketing office o immigration lounge na kung saan mag-o-order tayo ng pagkain. Ito yung kanilang menu. Nakalagay dito yung samut-saring mga luto, dessert. At pagkatapos natin makapag-order, ay saka naman tayo bibigyan netong ticket, pinaka-boarding pass natin para makapasok dito sa Air Summit. Dito, tulad dun sa aeroplano, pagkatapos makabili ng ticket, pagkatapos magkaroon ng boarding pass, ay mag-aantay tayo sa announcement kung kailan pwede nang pumasok dun sa aeroplano. So habang nag-aantay, meron silang mga upuan dito, tulad sa makikita natin sa mga paliparan.
So eto na, yung eroplanong kakainan natin. Medyo bago sa pandinig dahil nga sa karaniwan, yung mga eroplano sinasakyan natin para makalipad papunta sa ibang lugar. Dito naman, etong eroplano sinasakyan para makakain at mabusog yung mga guest. So titikman natin yung mga pagkain na ino-offer nila dito. Pero bago yan, tingnan mo naman kung gaano kalaki etong mga gulong. So sa pakpak pa lang, tingnan mo kung gaano kalapad etong eroplano. At sa likuran naman, merong nakalagay na Boeing 737. So, sa taas yung Air Summit Gourmet, yung pangalan na itong restaurant. You know, may mga flight attendant na nag-aantay. Magandang araw. Magandang araw. Your boarding pass. Okay lang. Yan na. Sige. So nakita nyo naman dito na medyo marami yung mesa at upuan sa loob ng aeroplano. Yung mga nagsaserve dito, naka-uniform din, tulad sa mga makikita natin sa mga airport, yung mga flight attendant, kumbaga. Matapos lamang ang halos 30 minutes na pag-aantay, ay ito na, ready na yung ating pagkain. So ito, nag-order tayo ng sinigang na lechon. Ito naman yung seafood kare-kare. At yung ating dessert, leche flan, at yung smoothie. Etong cookies and cream. Anong tawag po sa inyo dito? Pilot. Pero puro lang po talaga kami. Yung uniform nyo, pang piloto yan. Dito ma'am, gaano po ba katagal yung tinatagal nung karaniwang order? 30 minutes po. May mga times ba na napupuno to? Opo, pag weekends po siya. Weekends? Opo, may waiting in line din po sa baba. Ilang metro lang mula doon sa Air Summit, makikita naman po natin itong tinatawag nilang Fisher's Lake. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yung mga kubo o yung mga cottages na nandito. Sa gitna po nito, dito yung pinakakusina nila kung saan inihahanda yung pagkain. Sa taas, merong event area o event center at nakapalibot dito itong samut-sari mga cottage. Merong elevated at meron din namang nakalubog. Anong isda yan, sir? Tilapia, sir. Tilapia. Halimbawa, ang gustong kumain dyan. Diyan po kakain para fish put pa. So, yung mga guest, habang kumakain, ay kinakagat-kagat naman ng mga isda, yung paa ng mga guest. Tulad sa mga nakikita natin sa ibang lugar, dito talagang pinagsama na yung pagkain at saka fish pa sa baba. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung mga tilapia na nandito. Ilang tilapia, sir, yung nandito? Dito na, sir, yan. Milyon na? Tanggalin yan eh. Yan, sir. Yan na yan. So dito na sila nagpaparami. Oo, sir. Parang wala ka nang aapakan dito sa dami nila, oh. Nagsiksikan na. Sobrang lawak pala netong Kamayan sa Palisdaan. Tingnan nyo naman yung mapa nila. Andito tayo sa side na to, dito sa number 4. At tingnan nyo kung gaano kalayo yung iba pang mga pasilidad na meron dito. Yung lugar kung saan yung Air Summit ay maliit na porsyento lang o maliit na space lang kumpara sa kabuuan netong Kamayan sa Palisdaan. So meron din sila dito mga hotel, kainan, camp house, function hall at marami pang iba.
Talagang kakaibang experience yung naranasan natin dito sa probinsya ng Quezon. Imbis kasi na ihatid tayo na itong eroplano papunta sa ibang destinasyon, dito ay nakapag-lunch tayo at na-order natin yung mga best seller dito sa Kamayan sa Palaisdaan. Yung ganung pagkain o yung ganung setup ng pagkain ay pwede mo lang maranasan sa mga malalaking eroplano kung kukuha ka ng VIP ticket. So dito, mapabata, matanda, kahit sino ay talaga namang VIP yung treatment. Mayroong sariling mesa, mala airport o mala paliparan yung treatment mula sa booking hanggang sa paghatid ng pagkain.